Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Hindi lang sa Senado, problemado ang kampo ng mga Duterte. Hindi lang. Hindi lang sa Senado. Kaya yung problema ng mga Duterte na yung mga kakampi nila sa Senado, mapipila yan, may mga kaso, makukulong. Hindi lang sa Senado, pati sa sa iba-ibang mga lugar, sa iba-ibang mga korte, ay may mga kinakaharap na problema ang mga Duterte. Ang mga kakampi, kasabwat, kaalyado ng Duterte. Tulad ni Harry Roque ngayon. Kinansila na ng Regional Trial Court ng Pasig yung passport ni Roque. Sa susunod na mga araw, huhulihin na yan ng Interpol. Tapos, ang isa pang si Bato, susunod na rin yan, sa ICC rin yan. Si Sara Duterte, pagdating ng February, malamang mabubuhay na ang impeachment niyan. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang mga Duterte at ang kanilang mga tao, lahat may mga kaso. Lahat may mga kaso. Si Digong nando, nakakulong. Umaasa na sana sa 28 mag-grant yung kanyang interim release. Di ba? Sa 28, abangan natin, pitsa 28 ngayong Nobyembre, lalabas ang final na desisyon ng appeals chamber. Kasi sa pre-trial chamber, na-deny yung interim release ni Kaufman na final. Pero nag-appeal sila sa appeals chamber. Maglalabas ng desisyon ng appeals chamber ng ICC sa November 28. So abangan natin 'yan. Paano kung hindi ma-reverse yung decision? Talagang tuloy na hindi granted ang kanyang interim release. So di wala na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung hearing na 'yan. Aabangan natin yung 28. Tapos si Roque, canceled na ang passport. Bagamat mag-motion for reconsideration pa daw siya, ay wala na yan. Mahirap nang mag-grant yan. Si Sara Duterte sa February, matutuluyan na ang impeachment niyan. Lalo na't karamihan ng senador na kakampi niya, wala na. Mawawala na yan kasi makukulong. Mababawasan ang kakampi ni Sara sa Senado. Kaya matutuloy-tuloy na talaga yung impeachment niyan. Sila Pulong may mga kaso rin. Si Manscarpio na asawa ni Sara may mga kaso rin. Yung mga kinaso ni Trillanes. Si Bongo lalabas na rin ang arrest warrant sa ICC. Kung hindi man, malamang magkaroon na ng resolution yung mga kaso ni Bongo na final ni Trillanes. Plunder yun. Kaya ang dami nilang problema. Tapos yung kanilang mga maiingay na mga leaders na nagrarally, may mga kaso rin ng inciting to sedition, inciting to rebellion, si Eric Selle, si Kiko Barsaga, sino pa ba? Si retired Major General Puki. So, yun, may mga kaso sila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Kaliwat kanan ang mga kaso ng mga yan. Mga kabunyog, mga kababae. Kaya, ito? Itong mga pwersa ng Duterte, pilay sila, mapipilayan talaga yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung kanilang mga leaders, hindi sila makagalaw. Kasi, nung una kasi, nag-i-incite sila ng mga kaguluhan. Ngayon, may mga kaso sila, inciting to sedition, sino bang mga alam nating may kaso? Si Kiko Barsaga, inciting to sedition, inciting to rebellion. Si Eric Celes, inciting to sedition, cybercrime. Si retired Major General Pukis, may kaso rin. Siya mismo nagkwento, sabi niya, kinasuhan na siya. Kaya, yan? Hindi rin totoo yung sinasabi ng mga DDS na kaya sila kinakasuhan
dahil gusto silang patahimikin. Hindi yun eh. Sabi nga ni sabi ni Attorney Salpanelo, wala namang problemang mag-criticize ka ng mali sa gobyerno eh. Ang problema kasi mali na rin yung, halimbawa, sabi ni Panelo kay Roque, ay si Roque, may kaso ka kasi tungkol sa Pogo. Hindi naman dahil nagkikriticize ka sa gobyerno. Oo nga naman. Kasi si Salvador Panelo, criticize sa gobyerno. Si Malu Tiquia, hindi naman sila nakakasuhan. Ang problema lang kasi kay Roque, kaya siya kinasuhan dahil sangkot siya sa illegal na Pogo. Qualified human trafficking. Kaya yung mga paulit-ulit na sinasabi ni Roque na kaya siya kinasuhan dahil kritiko siya ng administrasyon, hindi naman. Ang dami namang kritiko ng administrasyon, hindi naman nakakasuhan. Si Panelo, si Malu Tiquia, si Defensor, di ba? Hindi naman sila mag-criticize ka lang, magpuna ka lang sa gobyerno, di gawin mo lang yun, pero wag kang mag-incite ng rebellion. Ay ito kasing si Kiko Barsaga. Ang gusto niyang mangyari, ihiwalay na yung Mindanao. Ano yan? Inciting to rebellion yan eh. Ihiwalay mo yung bahagi ng Pilipinas. Inciting to rebellion yan. Congressman ka pa naman. Sila Eric Celes. Ano yan? Nag-i-incite din ng mga sedition. Kaya ngayon, nagkakagulo sila. Nung rally nila nung September, anong pitsa ba yung rally nila? Yung rally nila ng Iglesia ni Cristo at saka sinabayan doon sa EDSA PPM. Anong pitsa nga yun, mga kabunyog? Malilimutan ni talaga ako. Yung rally nila ay nag-rally sila doon sa EDSA PPM. Ang gusto nila, Eric Celes, manawagan ng talsikin si Marcos. Yung mga organizers, nakakumit sila na walang ganung panawagan. Nag-away-away ngayon yung mga DDS. Tapos pagdating na naman doon, may napanood akong video ni Eric Celes. Nagrarally sila doon sa EDSA Shrine kasama yung mga DDS. May isang katabi si Eric Celes. Nagsasalita yung isang leader ng kukunti na nga lang sila, nagrarally sila doon sa May Robinsons. Sabi nung isang leader ng DDS, hawak niya yung megaphone. Maawa naman kayo, Mr. President. Bongbong Marcos, maawa na kayo sa bayan. Sabi, na kayo. Sabi naman kinuha ni Eric Celes yung megaphone niya. Pinatigil yung nagsasalita. Sabi ni Eric Celes, hindi maawa. Ba't tayo maawa? Lumaban. Sabi niya, laban. Lumaban tayo, mga kababayan. Kaya, sabi nung leader ng DDS, hindi kailangan kasi natin wag tayong masyadong mainit ang panawagan. Nagdiskusyon yung dalawa. Nagdiskusyon yung dalawa. Yung isa maawa. Si Eric Celes sabi niya, hindi maawa, lumaban. Ama! BBM! Maawa ka na sa mga mamamayan! Ayaw na po sa inyo! Mahiya naman po kayo! Ako na! Brother! Ang taong bayan hindi nagmamakaawa! Ang bayan ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! BBM ang dapat magmakaawa! Hindi ang taong bayan! Kaya panawagan natin, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Teka muna, ito ay isang pakiusap kasi meron silang mga taktika sa atin. Dinadaan nila tayo sa sedisyon eh. Ngayon ito ay isang panawagan at pakiusap dahil tayo ay mga peace people loving. Hindi po tayo kukunin sa paraas. Tayo po ay nakikusap at nananawagan. Dahil ang bayan po ay sawang-sawa na sa sobrang kahirapan. Sana naman, magkaisa na po tayo. Relax, baka atakihin. Tama na. May program tayo dito. Okay, relax lang tayo. Relax lang tayo mga kapatid. Tayo ay mapayapa. Wala na sasabi ng malakas dito. Relax lang. Nakakatawa tong mga DDS eh. Tapos si retired Major General Romeo Pukis ba yan? Romeo Pukis, sabi niya ngayon, hindi kami sasama sa mga rally sa November 30 kasi mga komunista ang nag-organize niyan. Yung rally daw sa EDSA, PPM, yung rally sa Luneta. At saka may mga plano daw yan mag-create ng kaguluhan. Sa totoo lang, sino ba ang may planong mag-create ng kaguluhan?
Yung rally ng September 21, hindi naman magulo yun eh. Yung sa EDSA PPM, hindi naman magulo yun. Yung sa Luneta, hindi naman magulo yun. Sino ang nanggulo? Yung grupo ng mga DDS eh. Sila eh. Kaya itong si retired Major General Pukis, hindi raw sila sasama sa rally sa EDSA PPM November 30 kasi mga komunista daw yan. Saka yung sa Luneta, mga komunista rin. Ang tinutukoy niya, mga leftist daw, mga progresibo. Tapos may mga plano daw yatang mag-create ng kaguluhan. Sino ba ang nag-create ng kaguluhan noong September 21? Yung nag-organize ng rally sa Luneta, mga estudyante, hindi naman ang gulo eh. Yung mga nag-organize ng rally sa EDSA PPM, hindi naman ang gulo eh. Sinong nanggulo? Ayon sa investigasyon ng PNP, CIDG, at ayon mismo kay Mayor Isko Moreno, ang mga nag-organize doon, sila Topacio, Vic Rodriguez, yung dating congressman, Harry Angping, yun ang mga tinuturo ni, ni Isko Moreno. Ang tinuturo nila di umanong nag-finance doon ay sila Chavit Singson, o yun. Sino yun? DDS yun eh. Bakit nila ngayon naaakusahan yung mga talagang itong mga Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, ang mga DDS, pilay sila ngayon. Sa loob ng Senado, yung mga kakampi nila sa minorya, nauubos na pa isa-isa. Tapos pagdating naman sa mga leaders nila, kumakaharap ng kaliwat kanang kaso. Pati si Sara Duterte, malamang sa February mabubuhay ng impeachment niyan. Anyway, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.